Today teachers, today I will be discussing to you about wireless communication. But first, let me know what comes in your mind when you heard wireless communication data. May I know what your ideas you have. I will give you a 10 seconds to ask my question. Okay? Okay, did you get it? Wow, that's exactly point now. Now, this time we will proceed to our objective, and let me discuss you about wireless communication data is. So guys, I apologize to this type of video presentation because I cannot able to screen record in the laptop because it caused an full storage of its internal storage. So anyways, we have to um, we can able to send you an soft copy of our presentation, guys. So here is our topics. Okay, so what is wireless communication? So ano sa tingin ninyo ang wireless communication gaya ng tanong ko kanina? So it is a transmitting or receiving voice and data using electromagnetic waves. So parang ganito yan. Meron tayong two-way, di ba? Two-way radio type communication. Parang ganon, di ba? So kapag nagko-communicate tayo between other places sa kanyang system or sa kanyang indefinite system, mayroong electromagnetic waves, which is yun yung nagki-create ng communication to send his or her communicate with others. Okay? So, naintindihan ba? So, the information from sender to receiver is carried over a well-defined channel. So, gaya nga ng sabi ko kanina, kapag yung sender, which is kumakarga ba ng impormasyon, ganito ganyan, na define naman ito sa pamamagitan ng channel. Each channel has fixed frequency, bandwidth, and capacity bit rate. So gaya din nga ng audio files, gaya sa audio files natin, mayroon din tong frequency o fixed frequency na mayroong bandwidth, okay, na which is can cause clear signal, ito ganyan, na maaaring ma-pick up ng receiver. Okay, meron din palang different channels meron din palang different channels na ginagamit to transmit information and to parallel and independently. So ito palang ating ginagamit na wireless device. Meron pala siyang parallel na kung saan nagtatransmit ang information through electromagnetic waves. So ganyan para ma-receive ng receiver yung communication or yung nais na mensahe ng isang sender. Okay? So next slide. Ito yung mga typical frequencies na alam naman nating lahat. Okay? Ito yung FM radio na mayroong 88 millihertz. Itong pangalawa, mayroong pangalawang bullet, mayroon tayong TV broadcast na mayroong 200 millihertz. Alam mo naman yun, di ba? Kapag TV broadcasting, malawak yung sakop ng signal nila, yung frequency nila. Umaabot siguro ng ilang miles yan or ilang meter ang pwedeng masagap ng isang channel. Meron din tayong GSM phones, which is ito yung
mga dati nating malalaking phones na hindi na natin naabutan, yung medyo matataba na phones. Meron akong example dito na pwede kong ipakita sa inyo, guys. Kaya wait a second. Okay. So ito, classmates, yung tinutukoy kong mga GSM phones. Like dati naglalakyan talaga ito mga GSM phones na to, na almost buong noong mga early 2010s yata. Gaya ng Samsung GSM phones, Nokias, and Motorola. I'm sure familiar talaga dito yung mga atit kuya ninyo dito. Kasi matataba itong mga phones na ito. Na talagang makapag-transmit talaga siya agad-agad ng signal. Okay. Going back to our topic. Okay. So, sa pangalawa, mayroon naman tayong tinatawag na GPS. Alam naman natin lahat na ito yung location natin na kung saan mayroon siyang gigahertz na 1.2 PCs, phones, and Bluetooth, and also Wi-Fi. Ito yung Wi-Fi na ginagamit natin sa pang-araw-araw natin na ginagawa, pang internet, kumbaga. Okay, next slide. So, ito yung aking figure na gusto kong ipaliwanag sa inyo. So, yung sa how communication takes place. So, sa pag-transmit, so what does it mean communicating satellite? It's an artificial satellite which is used to provide the communication link speed between various point on Earth. So, became here the uplink device papunta sa satellite na kung saan ito ay nasa outer space natin, sa kalawakan. So first, the satellite communication consists of these three parts. One is ito yung uplink na tinatawag natin, transponder, downlink. So here is a uplink is a channel through which here is the signal is transmitted from our earth station. So sa atin, meron tayo sa ground station, meron tayong mga station na mga pwedeng panggalingan ng signal. Ito yung Pag-asa, halimbawa yung kanilang mga weather forecasting, ganyan, etc. So satellite, similarly, downloading is the channel through which signal is transmitted from the satellite to station. So what is the rule? The vital rule of the transponder is nothing but the transmitter and responder. It is going to perform both transmission and reception. It consists of radio receivers and transmitter, and also the amplifiers. So, kaya nga mga teachers, kapag yung ating uplink nagbigay ng signal doon sa satellite, which is magkakaroon ng tinatawag nating communicate with other things na kailangan para makapag-transmit tayo ng information dito sa ground. Halimbawa, halimbawa sa mga information sa weather, etc. So, sa amplifiers, pwede rin pala siyang gamitin. Pwede rin pala gamitin yung transmission. Alam nyo guys, familiar ba kayo sa warning? Sa ibang bansa, tulad sa Japan, yung kanilang, kapag may mga sakuna na nangyayari, meron silang warning na nagbibigay ng babala or nagbibigay ng awareness sa kanilang mga nasasakupan na mayroong papalapit na bagyo, ganyan, na kailangan nilang mag-evacuate. Yun yung tinatawag natin na, kumbaga yun ang tinatawag natin transmission to bring people awareness. So ganoon. Ganun yung parang paging system na kung saan kumukonekta yung amplifier between amplifier, then yung other
apparatus na pwedeng mag-connect doon, at sa pamamagitan ng electromagnetic waves nagbibigay ng information through other peoples na kailangan mag-earn ng information. Okay? Okay, sa satellite naman tayo. Dito tayo sa kabila. Okay? Naintindihan ba ninyo, classmate? Okay. Halimbawa dito guys, yung Soviet Union dati noong 1957 na pinalipad nila na ang pangalan ay Sputnik 1. Ang purpose noon ay kung ang purpose ng satellite nila is to predict our outer space, kung ano ba saan ba nakalocate yung moon, saan ba nag-orbit yung sun between Earth and other planets. Yun ang pangunahing objective dati ng Soviet Union na unang gin-launch noong 1957. Okay? So, meron pa tayong example dito, yung ating Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical and Services. Ito yung ating PAGASA. Ganon din yung ginagawa natin doon. Nagbibigay tayo ng frequencies merong frequencies between our satellite to papunta sa atin upang magbigay din ng information patungkol doon sa satellite na detect naman ng ating mga devices through communication. Diba? Okay. So, ganun din pala. Ito rin yung applications nito ng satellite. Meron tayong GPS, radio and TV broadcasting, internet surfing also. Kailangan natin ng internet. So, ang satellite, hindi lang siya more on information. Pwede rin siyang pang global information. Halimbawa, internet. Yan. Nakakapag-access tayo through browser. Yan, para mai-browse natin yung ating mga gustong kunan ng impormasyon. Okay? So, proceed tayo sa next slide. Ito yung mga types ng wireless communication. So, sa radio, meron tayong generated, omnidirectional, traveling long distance, and penetrates building. So, sa radio transmission, marami tayong pwedeng i-transmit dyan. Meron tayong mobile radio, yung ginagamit sa mga security, military operations. Yan. So, ang problem naman ng frequency ng radio na ito is dependent. Relatively low bandwidth for data communication. So, hindi siya makapag-access ng data. So, ang pinaka-pangunahing objective lang nito is to portray our communication or message to other comrades or to other people na kailangan nating magpadala agad-agad ng mensahe. So, meron naman tayong microwave transmission, widely used for long distance communication, relatively inexpensive. So, ang problems naman, hindi raw kumbaga yung information hindi makapag-bypass through buildings due to weather, frequency, dependable. So, nakadepende yung frequency niya sa mga nakaharang or mga sagabal doon sa signal para makapag-transmit siya kaagad-agad sa communication o sa pangunahing target ng kanyang communication. Okay? So, next slide. Infrared and millimeter waves. So, familiar ba kayo sa topic na ito? Sa subtopic na ito?
So widely used for short-range communication, unable to pass through solid objects, used for indoor wireless LAN or not outdoors. So yung mga wireless local area network natin, 'di ba dati usong-uso 'yan? Dati kasi yung hindi pa nauuso yung Wi-Fi connectivity, meron tayong tinatawag na wireless LAN, which is ginagamit lamang ito through optical terminal para doon pumasok yung information. Ano na doon yung information, internet, data, para makapag-transmit siya at makasagap tayo ng information through infrared millimeter waves. So, ganon. So, sa light wave transmission naman, meron tayong optical signal such as laser, unidirectional, and easy to install. Yun. Yung light wave transmission. So, ang problem lang naman ito ay hindi siya makapag-penetrate sa ulan or thick fog, yung matinding hamog. Kasi yung laser beam niya, hindi kagad-agad makapag-divert sa hangin. Yun yung problem ng light wave transmission na ito. So usually ginagamit ito sa mga military operations, military applications and navigations nila. Kapag meron silang mga kailangang gawin. Okay? So next slide. Advantages naman at saka disadvantages of wireless. Okay. Sa advantage naman, since sa mga professionals, ginagamit tayo, and also mga students, ginagamit natin ito to cope up our information, to cope up our studies, wherever we want, wherever we go. And also, become productive productable and reliable. Diba? Kaya nga natin ginagamit yung wireless communication para kung sa gayon na meron tayong kailangang i-portray na message, hindi lang naman message information, etc. So a wireless communication network is a solution in areas where cables are impossible to install. Halimbawa nito yung hazardous areas and long distance. So kapag wireless communication, ito rin yung mga disadvantages niya. Since our society hindi pa gaanong umuunlad, may mga pailan-ilan pa lang na mga munisipyo na umuunlad paunti-unti. So sa mga baryo-baryo na yan, hindi hindi sila kagad-agad makapag-access sa wireless communication, sa wireless data o wireless internet interconnectivity. Yun yung ibig kong sabihin. Pasensya na po sa stuttering. Okay? So dahil nga doon sa mga pwedeng maging possible na hazards sa mga areas. Siguro dahil nga naman tinawag na hazardous kasi yung based na rin sa kanilang geographic. Okay? Halimbawa, maburol or lambak yung kanilang lugar o hindi pantay yung may mataas na parte ng location, kaya ganoon. So hindi makapag-transmit, at also sa long distances hindi rin talaga pwede na ma-carry out natin yung So wireless networks are cheaper to install and maintain. Okay, so next slide tayo. Disadvantages naman ng wireless communication. Gaya nga nasabi ko dito, mayroong kagad disadvantages. Meron din palang disadvantages dito. Pwedeng makakapag-solution siya. Yun yung ating advantage. Tapos meron din namang disadvantages. Yun nga yung hazardous areas na mayroong or malayo ang distansya. Okay? So, sa disadvantages naman tayo, has security vulnerabilities, high cost for setting the infrastructure. Sa security vulnerabilities naman, ito kasi yung madalas makot ng mga
hijackers, ng mga hackers, pwede nilang ma-bypass yung ating data o yung ating information dahil nga yung wireless communication sa ngayon ay hindi pa gaanong matibay or hindi pa gaanong talagang strong na pwede nating paglaanan ng maraming information dahil nga nabibreach siya ng mga hijackers at saka ng hacker. Okay, high cost for setting the infrastructure. So, mahal magpakabit ng mga ganitong bagay, no? Kasi nga kailangan pagbudgetan talaga ito. So, unlike wired communication, wireless communication is influenced by physical obstruction, climatic conditions, interference from the wireless devices. So, unlike nga sa wired communication, di ba? Pwede siya talaga, strong talaga siya. Pero pagdating naman sa wireless communication, mayroon naman siya mga obstruction, kaya ng klima at yung mga halimbawa na nagkakaroon ng error doon sa ating mga datas or sa ating internet also. Okay. So, next slide. So, sa current wireless systems, meron tayong cellular. So, familiar naman kayo, di ba, sa cellular? Ang mga ating cellular system, ito yung radio, phones, mobile phones, smartphones. Okay. So, sa wireless LANs naman, meron tayong internet connectivity. So, sa wireless LANs, marami tayong mga possibilities na maaaring ma-adapt pa natin. My point is, the router of this wireless LANs can be wide, kumbaga parang malawak ba yung pwedeng masagap na information or interconnectivity with people or with users also in the internet. So, satellite system, ayan, meron tayo nito. Ginagamit natin ito to predict our information and other important messages. Okay, paging system. So, sa paging system, ito yung diniscuss ko kanina na yung from radio, yun nga yung ginaya ng sabi ko, yung pwede siyang makapag-transmit ng information gaya ng awareness, ganito ganyan. Yung kumbaga na alam niyo yun sa NCCs kapag nag-a-announce sila ng mga products nila, nagpe-paging system sila. Yun yung ibig sabihin ng paging system. Kumbaga, mayroong announcer, yung kanyang materials which is amplifiers, microphones, and other electromagnetic waves na pwedeng mag-disseminate ng information through people. Okay. So, fans Bluetooth. So, sa Bluetooth, familiar tayo lahat dito. Itong ginagamit natin kapag magpo-connect tayo ng mga files or other. Sa panahon natin ngayon, ginagamit na rin ito bilang pang audio system or Bluetooth. Okay. So, ito nga. So, guys, ito na yung pinaka-huling slides ko. So, ang tanong is, what is cellular system? Ano nga ba sa palagay natin ng cellular system? Okay, define natin. Several small exchanges called cells equipped with low power radio antennas. So, ganito nga yun. Halimbawa, meron tayong phones na ginagamit. So, nasa area tayo nasa field tayo na kung saan mayroong mga nasasagap tayo na information through antenna
or through geographical location. Halimbawa, frequencies, radio frequencies, television frequencies, etc. that hand over by one cell to another without interrupting call. So, ganun nga yun. Halimbawa, may tumatawag sa'yo. Ito, ganyan. Pero dahil nga sa positioning ng cellular system, hindi makaka-affect yung phones o yung phone call kapag sasagap ka ng frequency. Okay, nagigets ba? Sa practical naman, how cellular technology works. So, ito yun. Ito yung figure na yun. How TV-based positioning works. So, the first one, ayan, meron siyang hawak na phone na kung saan pwedeng mag-collide lahat ng signals between telecommunication, between radio broadcast, radio frequency, and television broadcasting. So, nagre-reciprocate yun through yung electromagnetic wave na tinatawag natin na kanina. Okay? Gets ba, classmates? Okay, kung gets po, so ang susunod po na magpapaliwanag ay si Sir Miguel Rosales to. So, thank you guys sa pakikinig. I hope na meron kayong na-earn na kaalaman mula sa akin. Maraming salamat po. Good day, classmate. My name is Miguel P. Rosales. The last reporting. Communication between the base stations and mobiles is defined by the Standard Common Air Interface. The CAI standard has rich history dating back to the early days of analog cellular networks, and it has evolved over time to support more advanced digital communication technologies. As technologies continues to evolve, CI is expected to play a crucial role in defining the air interface in standard for emerging wireless communication technologies. Hindi ko na pa yan iisa-isayin. Dito pa sa evaluation, mobile radio communication, hindi ko na pa yan isa-isayin. I-explain ko na lang po yan. The evaluation mobile radio communications, number of cellular telephone users grew from 2,500 in 1934 to about 16 million in 1994, and since then wireless service has experienced customer growth rates will in excess 50% per year. Dito tayo sa example of mobile radio system. Example, cordless phone, remote controller, handheld, walkie-talkies, pagers, and cellular telephone, and the last, wireless LAN. Mobile in any radio terminal that called moves during operations. Portable, handheld use at walking speed. Subscribe. Mobile or portable user. Dots. Dito tayo sa wireless local area. Ito na rin pa isa-isayin. A wireless local area network is a group
of located computers or other device that forms a network based on radio transmission rather than wired connections. Sa satellite system, hindi ko na rin po yan isa-isa. A satellite system is defined as a network comparing satellite system control centers, gateways, and terminals that enable direct communication channels between satellites and terminal as well as connection to land network. Paging system, broad coverage for short message and message for broadcast from all these stations. Simple terminal and optimized for one-way transmissions. Answer back hard, overtaken by circular. Yun po. The paging system are communication system that send brief message to a subscriber depending on the type service. Message may be music, may be numeric, alphanumeric, or voice message. That's all. Thank you.